Ayun, dine meron. Dine. Dine meron natunog. Dine may natunog. Eto, to. Ay, sus Mariosep. Tabi-tabi po. Eto, dito na. Yun lang. Ha? Yun lang ang sira niya. Hello, magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. Bali for today, ang magiging topic po natin is about yung drone po namin. Ayan, meron pong nangyaring hindi kagandahan, bumaksak po siya. So, yan po yung ipapakita namin sa inyo, yung reason kung bakit siya bumagsak at kung yung actual footage mismo ipakita namin sa inyo. Ayan. So, before anything else, syempre, thank you po muna ulit sa pag-follow nyo at sa pag-support nyo sa channel namin. At dun po sa mga bago na napapadaan sa channel namin, salamat po sa chance na naibigay nyo para ma-share namin yung mga contents ng videos. At sana po ay nagugustuhan nyo. Please don't forget to like and subscribe na rin po. At yung notification bell, paki-turn on po palagi para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Okay, sige po, proceed na po tayo. So, bali yun po yung nangyari sa drone namin. Nabalian siya ng arm. Nagkaroon ng gasgas. Pero yung gasgas, hindi naman kagrabihan. Pero yung, ano po talaga, nabalian siya ng isang arm. Parang nakakawawa po talagang tingnan. Kasi imagine yung pagkataas-taas kasi nung puno na nakita ko na talagang doon siya huling nakita ang taas. So, imagine niyo kung paano siya babaksak doon. Good thing na nga lang po kasi ang pinagbagsakan niya is yung lupa. Kasi meron daw body ng tubig doon Hindi ko alam kung ilog or man-made na storage ng tubig. Pero good thing po, doon lang sa lupa siya bumaksak. At kumbaga ang hirap po pala kasi noong nangyari siya, akala ko bahagi lang ng pagtitrick ng asawa ko kasi meron daw siyang ginagawang trick na sinusubukan niyang gawin. So, kampante naman ako, ako baga nanonood lang ako. Nakita ko biglang ang bilis ng bulusok niya pa. So, kumbaga talaga sumisibad siya, ang bilis. Noong sinasabi ko sa kanya, wala nang option kasi talagang yung pagkakatakbo niya nabilis bago biglang nawala na siya sa monitor. So, hopeless na. Talagang bumaksak na siya at nawala na yung sa monitor Nawala na yung hindi na siya makita, ganon. So, okay. Bale, kumbaga hindi doon sa may picture naman yung drone na may anti-collision. Kaya lang yung sensor niya ay nasa harap at saka nandun sa ilalim ng pinakakatawan niya sa baba. Kaya lang, kumbaga, ang nangyari nga is yung drone ay patalikod. So, hindi nagamit yung picture na yan kasi nga po ay nakatalikod. So, bumulusok siya at wala kaming choice ng husband ko kasi kung hindi kami papasok doon sa
parang gubat or pulo yun ang tawag sa amin eh. Pero kaya ako makukonsider na gubat, ang tataas kasi ng puno. Eh, talagang suot kami doon. Masukal, syempre, at saka syempre, hindi ka naman pamilyar doon sa lugar. Akala ko nga, sabi ko, bakit ganito? Bakit may mga bahaging semento? Yung pala, previously ay alagaan siya ng baboy. Marami, mahaba eh. Sabi ko, akala ko para release ng tren, no? Ayan, makikita nyo po yun doon sa actual footage na ipapakita namin sa inyo. Kung papaano nangyari at yung talaga yung sumemplang yung pinaka-drone. Makikita nyo na talagang magba-blackout siya. Yun. So, ayan, ipakita na po namin sa inyo. At, so yan, pakita na lang po namin sa inyo at nang makita nyo rin po kung ano yung mismo nangyari sa kanya. Eto, suot kami sa pulo. Gubat na ba ang tawag dito? Nagpalipad kasi siya ng drone. Biglang sumisid palayo. Ayan, hahanapin namin. Anyway, meron naman siyang nasa-sense naman ba siya dyan? Sa remote. Nasa-sense naman dun sa remote kung nasaan siya. Kaya lang, hahanapin syempre. Gaya nito, sumisid nga sa malayo. Di punta kami dito sa pulo, sa gubat. Ba't nagkaganon? Ano to? Bakit tabi-tabi puno na? Bakit ganito? Wala. Ayun, Dine, meron. Dine. Dine, meron natunog. Dine, may natunog. Eto, to. Ay, sus Mariosep. Tabi-tabi po. Eto, dito na papunta ang drone. Ay, naku. Ayan, sira. Yan, disabled siya. Oh, ang init. Yun lang. Ha? Yun lang ang sira niya.
nakalaylay yung isang arm niya na dislocate. Yun lang, kaigihan sa kanya kasi matetrace mo nga kung nasan. Mabuti na lang, reachable siya. Hoy, itaas mo muna ako. Teka. Ay, Diyos ko dahil. Paano ito? Bakit may ganito? Babuyan to dati? Oh. Okay, kaya ko lang to. Mababa lang. Ay. Jesus, Diyos. Hindi pa pala to gubat. Dati pala siyang piggery. Kasi nakita nyo yung parang mga pinagtayuan ng mga ano ng baboy. Pero pulo na siya. Kung hindi siya ginamit dati, makukonsider nating gubat. Pero dati nga babuyan, so pulo pa lang ito. Ayan, yun ang problem ngayon. Nasira yung arm ng drone. Hi! Hindi mo sak sa tubig. Oo nga eh. Ayan, from the pulo, eto na ulit kami sa labas. Back to kung saan kami nandun kanina. So, bakit nangyari yon? Wala kasi siyang walang detector sa likod. Oh, ay paharap naman siya eh. Hindi, sa palikod. Dito ako nag-uwan eh. Nag-ano ako. May mababa pala. Dapat malayo pa. Dito sa monitor eh. Akala ko may nakikita mo yun. Init. Okay, so ayan po mga ka-neighbors at nakita nyo po kung ano ang naganap o nangyari doon sa drone namin. Kumbaga, wala na tayong magagawa kundi syempre i-attribute na lang doon. Kumbaga, i-charge natin doon sa experience dahil, kumbaga, nagte-testing, ini-enhance yung skill na natututunan sa drone. At syempre, hindi natin maiwasan yung kumbaga, may encounter na ganyan na minsan ay, syempre, major problem kasi masisira or madadamage yung subject natin, in which dito nga po yung drone natin. And hopefully, ay ayos na po uli siya para back to normal na po uli yung ating pagkuha ng mga footages. Para back to normal na po tayo sa pagkuha ng mga footages ng gamit po yung drone. Siyempre, kumbaga, malay nyo, biglang merong opportunity na kailangan gamitin yung drone. Eh, sayang naman po kung hindi pa siya maayos agad. So, very much hopeful kami na sooner ay magagawa na po siya. At later, makikita nyo na po uli yun na lumilipad na po uli. Okay, sige po, yan na lang po. At salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe dito po sa 6421 TV. Bye. Nabubulol ako. Bye-bye po at salamat po sa inyong panonood.